Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa mga nag-travel nga nakauli sila safely. Salamat kayo sa atong mga igsoon diri nga gimingaw na ta. Nga niya sila uban kanato karon. Salamat kayo. Kanang bata, sagdalan nato ng bata kay abi nimo na diri si Koy Koy, anak ni Nini ba polio. Dito pa mi sa kuan, dito pa mi sa nagsimba sa kining tumuran. Bata ko ito kayo, dengan dagal na, sige, gugukod kong inahan. Wala, di, pasagdan lang. Uli mi sa kapasalan, dito sa Yahang Lola. Nagkunti silang memory verse. Natingala kong kukoy, kabalo man. Yung usa ka, paminaw ko, naglakaw-lakaw siguro siya. Maminaw po siguro siya ito memory verse ba. Mula nga, dili na ta magkuhan alang mag-underestimate bitaw ng bata magkuhan, maglakaw-lakaw, naminaw man na. Minaw man na ang mga bata. Pero huwag kay anak, nga di ka kasabot mga bata. Huwag kay anak. Pero na kay anak, makasabot yung ka ang mga bata. So, salamat ta sa atong padayon nga mga activities nga pong adlaw nakahatag-tag tracks dito sa Boulevard dahil nakasulwining ang choir, nakasave silang duha, silang atong choir directress, silang sweet nakasulwining po sila. So salamat salamat atong mga nagbiyahe layo kayo, layo biya kayo ng dahilayan, tinghasula kayo, lahi siguro ang pagbati sa amahan kanang bitong amahan taon niya magbiyahe ta uban atong pamilya. Sige lang tag-ampoy. Sige lang tag-ampo kay kuyawan ta labi nagsubida, labi bahada, still lang tibuok pamilya man gyud. So ampo lagi ta pirme. So salamat nga niya sila uban kanato karon. Nagasimba padayon ta sa pagsimba. Siguro nakakita siguro mo sa YouTube nga ang Catholicism karon in the process of ilahang assignment ba sa kinsay papa. One of the candidates si Tagle sa kuan pa sa reporter sa Amerika yung Tagel, pero Tagle ug mapop na siya. Pertigyong ang mga Katoliko sa Pilipinas, proud kay sila. So mauna ang mga development karon sa kasimbahanan, sa ubang kasimbahanan. Then daghan kayang mapaabot na to nga mga event nga mga katingalahan ba, mayroon tayong mga basig lahi gid ba karong January 20 nag-assume ni Trump. Daghan siguro kayong mga mahitabo nga matingalata ato lang paabuton. So siguro manindog ta atong basahon ng naadin ha sa isa lang na ka-verse, Psalm 37:23. Psalm 37:23. Okay, naalam mo? Okay, kamoy basa na Psalm 37:23. Ready, read. Okay, atong utrog basa. Psalm 37:23. Ready, read. Mahal mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa grasya, kaluoy. Salamat kay Amahan sa imong kaayo diri kanamo. Salamat sa imong gugma diri kanamo. Salamat Amahan sa among Sunday School. Ikaw naghatag o wisdom sa among Sunday School teacher. Bisan sa awit sa choir, salamat kay Ginoo nga naandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Among ipasalamatan ikaw Amahan bisan mga sulwining gapong adlaw, bisan mga activities alang sa
alang sa pag-alaga diha kanimo. Salamat kay Amahan. Ug nini kahaponon akong ipangamuyo kanimo Lord nga ikaw magapataliwala pinagi sa balang espiritu, abuga ang mga evil spirits pinagi sa dugo ni Jesus Christ. O Amahan among pasalamatan usab ikaw Ginoo sa among pianist, sa among streaming ani atong mensahe Lord. Salamat kay Ginoo kamong gipangamuyo Amahan nga kini atong streaming Amahan nga dunay po'y makaalinggat nini, makadungog, makabasa, makadungog ug makabaton og kinabuhi nga wala katapusan. Amahan, tabuni kami sa imong bililhon dugo o kini among pagampo, pangaliw po kanimo gisalig naman tanan Jesus Christ. Among bugtong personal manluwas. Amen. Okay? Ingon ini sa atong gibasa, ingon diri ang mga lakang sa usa ka maayong tawo gihanay sa Ginoo ug siya nagakahimuot diha sa iyang dalan. So kaning good man din mao ni ang mga saved. The steps of a good man, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Now, naapay daghan aning gipang sulti din in the book of Psalms, bahin aning mga lakang sa usa ka mayong tao. Ato basahon diri ingon diri. Kamoy basaan lang Psalm 17 verse 5. Ready, read. Wala na siya. Tabangi ang akong mga paglakaw diha sa imong mga agyanan aron nga ang akong mga lakang dili madalinas. Mao na ang mabasa nato in the book of Psalms. Di na pa diri in the book of Psalms. Psalm 85:13. Psalm 85:13. Ready, read. Ingon dinhi ang pagkamatarong muuna kaniya o mupahimutang kanato diha sa dalan sa iyang mga lakang. So, in the book of Psalms 119:133. Okay, kamoy basa. Ready, read. So, mao ni mga gisulti din in the book of Psalms. Ingon siya nga, hanaya ang akong mga lakang diha sa imong pulong. Ug ayaw itugot ang bisan unsang kadautan nga mugahom ibabaw kanako. So mao ni ang mga verses nga gisulti nato sa mga salmista bahin aning mga lakang sa usa ka tawo matud pa mga taong maayong tao are ordered by the Lord. Then in connection with that naapoy mabasa nato still in the book of Psalms. Psalms chapter 40 verse 2. Amoy basa, read. So mao ni ang giingon dinhi siya mihaw-as kanako usab gikan sa usa ka makalilisa nga gahong gikan sa lapukon nga yuta og mipahimutang sa akong mga tiil ibabaw sa usa ka dakong bato og mipahiluna sa akong mga lakaw. So nahibalo man ta kaning mga Hudiyo gikan biya na sila sa ilang pagkadili matinuon sa Ginoo gikan lang simba bag Diyos mo nagikuha sa Ginoo si Abraham. So napaman na siguro si Solomon Proverbs 4 verse 26. Kamay basa, ready, read. Ingon ri hinuktoki
ang agianan sa imong mga tiil ug itugot nga tanan nimong mga dalan nga mapahimutang. So I hope this makadaghan kay pagtulunan nato bahin ani atong mga kaning mga lakang sa maayong tao gihan ay sa Ginoo. Then dunay ingon diri kahimuot, ingon diri delighted. Solomon, Proverbs 11:20. Kamay basa, ready read. So ingon diri sila nga iya sa usa ka masukihon nga kasing-kasing dulomtanan sa Ginoo. Apan kadtong mga matarong diha sa ilang dalan mao ang iyang kahimuot. So nindot kay nini masabtan man ginan nato. Jeremiah 9:24. Jeremiah 9:24, kamay basa, ready read. So ingon din apan itugot kaniya nga nagahimaya diha niini nga siya nagapakasabot o ngadto o nagaila kanako nga ako ang Ginoo nga nagbuhat sa mahigugmaong pagkamaayo, paghukom o pagkamatarong diha sa yuta kay diha niini nga mga butanga ako nahimuot nagaingon ang Ginoo. Now in connection with this, gusto nako ipahibalo sa matag usa. Ang atong mensahe sa Wednesday is about David. Abi nimo sa tanan na kong study sa pulong sa Ginoo. Kana pang karong mensahe nato karong Wednesday naka-feel gyud ko og unsa ka dako ang gugma sa Ginoo ngadto sa tao. Kay gi-illustrate di ay diha kanang pagkaamigo nilang Jonathan ug ni David. Ug magbasa ka na ini higda ni makayo grabe gyud ang gugma sa Ginoo ngadto sa tao. Kay ang pagkaamigo gud nilang Jonathan ug ni David grabe po kayo. Akong gisulti ni nimo mayo siguro makaanhi ka sa Wednesday. Makapaminaw ka ni og gusto ko nga mabati pud nimo ba ang gugma sa Ginoo ngadto sa tao. Pinagi ang mensahe. Okay, ang mensahe nato karon naguluhan ni siya og life guided by God. Kinabuhi nga gigiyahan sa Ginoo. Abi nimo natural manggod ni sa tao, it is the nature of mankind nga magunahuna siya nga ang iyang destiny naa sa iyang kaugalingong mga kamot. Mo nang kasagarang hunahuna sa tao. He believes that all he needs to do is to carefully plan his life. Mauna ang kasagaran nga hunahuna sa tao. And it will be full and fruitful. Mauna yung hunahuna kung ako'y magplano ani akong kinabuhi, sigurado gini nga mabungahon ning akong kinabuhi. Certainly, maayo usab kay malipay usab ta nga adunay mga ginikanan nga kinsan nagtan-aw sa unahan o naghimo og mga plano, mga provisions sa mga ugma damlag sa ilang anak. But
As the Bible says in Jeremiah 10:23, ato rin ko ning basahon ng Jeremiah 10:23. Kamoy basa na. Ready, read. Mao na giingon ni Jeremiah, mao na giingon sa pulong sa Ginoo siya, "O Ginoo, ako nahibalo nga ang dalan sa tao wala diha sa kaugalingon. Wala kini diha sa tao nga nagalakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang." So, atong masabtan din nga God guides the steps of His children. Nga ang Ginoo maora goy gagiya sa mga lakang sa iyang mga anak kinsa nangita sa iyang direction. Then, kung mahimo, we should always seek divine direction. Kung mahimo, kita kanunay mangita yun ta sa langit nun nga direction sa Ginoo. Now, question is, why we should always seek divine direction? Mao na nga ito pangutana, interrogative questions ingon anim yun ang maghimog mensahe. Why we should always seek divine direction? Number one is because God sees all. Tungod kay nakita ni tanan sa Ginoo. Ang akong gibuhat nakita ni sa Ginoo, ang imong gibuhat nakita na tanan sa Ginoo. Kahibalo man ta nga kini atong vision limitado ni. Atong vision is limited. Atong panglantaw usab sa unahan limitado pod. Our perception is limited. We do not know what may be hiding around the corner. Wala ta kahibalubag unsa nagtago diha alang mga corner sa atong kinabuhi. Yung ang pulong sa Dios ato ra nang basahon niya John chapter 4 verse 14 ingon ito. You know not what shall be on the morrow. Ito lang basahon ko ito niya. Samtang kita wala ta mahibalo sa og madamlag sa atong kinabuhi, but God even knows the number of hair in our heads. Kahibalo ang Ginoo, pila ka buok ning akong buhok, pila ka buok ng imong buhok. Sayon ra kayo sa Ginoo kung siguro kung upaw-upaw na, sayon ra paghihap. Pero kanang daghan kay imong buhok, basig nagtuok ka nga lisod na ipon sa Ginoo, ingon ang pulong sa Dios, nahibalo ang Ginoo na God even knows the number of hairs sa atong mga ulo. Kay ang mata sa Ginoo, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Ang mata sa Ginoo nakita niya tanan. Ingon din sa pulong sa Dios, not even one sparrow falls to the ground that God does not know about it. So, ako lang ipabasa ninyo kay itong aron basig kayo mo ako rin na tumuwa. Okay, kamoy basa na James chapter 4 verse 14. Kamoy basa, ready, read. So mao na ingon ni James, ingon siya nga sanglit kamo wala nasayod unsa ang mahitabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? This is a very good question. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Ingon ri, gitubag diri sama sa alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. So kung pangutan-on ko unsa man akong kinabuhi, kung pangutan-on ka unsa imong kinabuhi, nahanglan mahibalota nga ang kinabuhi biya bubo ra ni kayo. Life is brief. Then life is uncertain. Ang kinabuhi nato way tino ni sa unahan.
Kulitino ni sunahan. Dayon ang sakit pagyo ana kay kining atong kinabuhi sigurado ang kamatayon. Sigurado ning kamatayon sa atong kinabuhi. Then kinahanglan mahibaluta samtang ang kinabuhi mubo, ang kinabuhi uncertain, then ang kamatayon sigurado, kinahanglan mahibaluta that Christ may appear in a moment. Kinahanglan mahibaluta mo nang atong muna diri ang atong screen. Are you rapture ready? Are you rapture ready? So, every time nga niya ka diri, Wednesday and Thursday, makabasa ka niya na, sigurado na gyud kong rapture. Further, akong iawhag ninyo nga ang inyong mga relatives, rapture ba? Sigurado ah. Sigurado ah. Luke chapter 12 verse 7. Kamay basa. Ready, read. Tumaw na rin yun rin. Apan, bisan ang mismong mga buhok sa imong ulo, ang tanan na ihap, busa, ayaw kahadlok. Kamo, mas dako pa og bili kaysa daghan nga mga guryon, isparo. Ang kanadang isparo, ang in English, abin sa diya na guryon. So, mauna na siya diri, but even the very hairs of your head are all numbered. Yun di, fear not, therefore, ye are of more value than many sparrows. So, ikaw din 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Kamay basa na. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ready, read. So, mauna akong yung ganiha nga, kaya mga mata sa Ginoo nagdagan ngadto og ngari lukop sa tibuok yuta. Lukop sa tibuok yuta aron sa pagpakita sa iyang kaugalingon nga kusgan diha sa kabahin nila kang kinsang kasing-kasing hingpit patubang kaniya. Dinhin ini, ikaw nakabuhat sa binuang busa gikan karon, ikaw makabaton og mga gubat. So mao na ang epekto kung dunay binuang matod panispolong sa Dios. Luke chapter 12 verse 6. Luke chapter 12 verse 6. Kamay basa na, read. So mao na ang gingon sa Ginoo, dili ba ang 5 ka guryon gibaligya sa 2 ka kudrantes ug walay bisan usa kanila ang gikalimtan sa tubangan sa Dios. So kanang mga isparo na may daghan isparo sa balay namo naampun siguro sa inyong balay gagmay kay langgam. Matud pa si Ginoo bisag mahagbong kay na siyuta. Nakita na si Ginoo. Kita pakaha nga gipakamatyan ta dito sa cross sa Dios. So mao na siguro nga dili nato bitaw ma-imagine ang gugma sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. So why we should always seek divine direction? Number 1, because God sees all. Nakita sa Ginoo ning tanan. Walay nasalipdan. Walay nasalipdan sa pananaw sa Dios. Number 2, because God knows all. So number 2, tungod kay nahibalo ang tanan, nahibalo ang Ginoo sa tanan. When we commit our lives to the Lord, and daily seek His divine direction, then we may be sure that everything in our pathway
is working together for our good. Balikon ko ha. When we commit our lives, kung atong ikomitan atong kinabuhi nato sa Ginoo og matag adlaw mangita ta sa iyang langit nga direksyon, dayon masiguro ta nga ang tanan sa atong dalan ana na will be working together for our good. Basahon nato na Romans 8:28. Kamay basa ana Romans 8:28. Ready, read. Ingon day og kita nahibalo nga ang tanan mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So there will be many things in our life span daghang mga butang sa katuigan sa atong kinabuhi nga dili ta makasabot tungod kay sa ako nang gisulti ganiha ang atong kahibalo limitado ang atong kahibalo, but God knows the best. Ang Ginoo nahibalo gyud na siya unsay pinakamaayo alang kanimo. When we are at home with Him in heaven, kung adto na ta sa langit, adto man ta sa langit tanan, we will look back on life. Atong makita ni balik ang atong kinabuhi. Dayon, with perfect knowledge, we will thank Him. Makapasalamat sa Ginoo for everything that has happened in our life. So, because God knows all. Number 2. Number 3. Because God has all power. Because God has all power. Sayon na siguro ni timan-an, tulo raman ni ka points. So, kita na hibalota we are creatures and therefore very limited in power. We are just creatures of God and therefore limitado ang atong gahom. Pero kinahanglan mahibalota ini that there are powerful forces, both human and demonic. Both human and demonic at work against mankind. Against mankind, especially against those who are saved by faith in the blood of Jesus Christ. So, dili siguro ta makaingon nga istorya ra wala nila. Abi nimo real ni atong kaaway ani akong baliko na. There are powerful forces both human and demonic at work against mankind, especially against who are saved, against you. Against who are saved by faith in the blood of Jesus Christ. Nahibalo man ning atong kaaway labi na yung mga demonic forces nga ikaw minarkahan ka na ay Holy Spirit diha nimo. So sa panahon nga imong nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa pulong sa Dios, then gidawat nimo si Jesus Christ kay mong bugtong personal manluwas, yung walang pulong sa Dios, gisilyuhan kas balaang spirito. Therefore, na kay marka. Kung tan-awon ka sa demonic forces, magsiga ka, doon na kay marka diha. Therefore, kanang balaan ang naa diha nimo sa imong kasing-kasing, therefore, tagaay nagpasidungong. Pasidunggi na siya. So, kaning mga evil forces, abi nimo ang tuyo aning evil forces, gusto lang yun niya i-destroy ta. Although dili naman siya makawala sa itong kaluwasan, pero gusto niya mahampir atong buhaton sa Ginoo. So, labi na kung wala tay protecting power gikan sa Dios. Ang atong Dios gusto ibutang nato ni sa atong kasing-kasing nga nagsaad siya nga
He will never leave you nor forsake us. He will never leave you nor forsake you. Mauna ang gisaad sa Ginoo diri kanato. Hebrews 13:5. Kami basa ang Hebrews 13:5. Ready? Ready, read. I hope kaning kapulong ato gyuning tuhuan kanasing kasing ingon diri itugot nga ang inyong pagkinabuhi walay pagka maibugon o magkontintos sa mga butang nga inyong gibatunan kay siya miingon ako dili gayon mubiya kanimo nimo sa likway kanimo. So mao ni ang promise sa Ginoo dinhi kanato. So mao ni ang summary. Dali ra kayo ni siya siguro timan-an. Why we should always seek divine direction. Number one is because God sees it. Tungod kay ang Ginoo nakita niya ning tanan. Because God knows all. Nakita sa Ginoo ning tanan. Nahibalo ang Ginoo ning tanan. O ang Ginoo naa niya ang talang gahom. Now, in connection with this message, gi-appeal na nako dinhi tungod kay January man ron gi-appeal na nako diri ang atong mga giya sa atong kinabuhi for the year 2025 para sa gyapon ni atong isang Domingo. Pero lahi na ni nga gisulti ni Paul. So, mao ni ang atong mga giya sa atong kinabuhi for the year 2025. Sugdan nato ni sa Romans 12:1-2. Romans 12:1-2. Kamay basa ang Romans 12:1-2, verse 1. Romans 12:1-2, verse 1. Ready, read. Verse 2, read. So mga primero nga atong giya nato sa atong buhaton sa tuig 2025 ing siya. Busa ako naghangyo kaninyo mga igsuon. Pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga kamo pero makita nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo balaan makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pag-alagad. Then, ingon diri, ug ayaw pagpahiuyon nining kalibutan na apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron inyong masuta unsa ang mga ang maayo ug makapahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. So, this is the first na primero ni. Ikaduha, 1 Peter chapter 2, 11-12. 1 Peter chapter 2, 11-12. Verse 11, kami basa. Ready, read. Verse 12, go. So ingon dire, mao na kay ingon ni Peter sa minahal nga mga hinigugma, ako nagahangyo kaninyo. Ingon nga mga langyaw ug mga dumuluong. Dumilii ang unodnon nga mga kaibog nga nakigubat batok sa kalag. Nga nagabaton sa inyong pagkinabuhi nga matinud-anon taliwala sa mga hintil aron nga samtang sila nagsulti batok kaninyo ingon nga mga mamumuhat ug dautan sila pinaagi sa inyong maayong binuhatan nga ilang matanaw maghimaya sa Dios sa adlaw sa pagduaw. So mao na ang atong buhaton nga
mga hangyo ni Pedro diri kanato. Arita sa in the book of Colossians, kani taas-taas ni Colossians chapter 3, 12 to 17. Verse 12, kamay basa lang verse 12. Read. Verse 13, go. Verse 14, go. Okay. Verse 15, go. Verse 16, go. Verse 17, go. Okay. Nindot kayo pagka nindot ka na yung hangyo ni Paul ngadto sa mga believers sa Colossus para po ni nato. Panayon ta. Ephesians chapter 4, 25 to 32. 4. 25. Read. Verse 26, go. Verse 27, go. Verse 28, go. Verse 29, go. Verse 31, go. Verse 32, go. Okay, so ingon din si Paul, ingon din, tungod ni ini sa nagasalikway sa pagpamakak, managsulti ang matagtao sa kamatuoran, uban sa iyang silingan. Kay kita mga bahin sa usa ngadto sa usa. Pagkasuko kamo og ayaw pagpakasala, ayaw tuguti nga masalupan og adlaw ang inyong kapungot. 7. Nga ni maghatag og dapit ngadto sa yawa, siya nga langawat ayaw na papangawata, apan hinuon tuguti siya nga maghago nga magabuhat pinaagi sa iyang mga kamot sa butang nga maayo, aron nga siya adunay ikahatag ngadto kaniya nga naga kinahanglan. Then yun ayaw itugot nga ang dunot nga mga pulong magagawas sa inyong baba, apan kanang maayo nga magamit sa pagpalig-on, aron kini makahatag og grasya ngadto sa mga tigpaminaw. Og ayaw pasuba ang balaang spirito sa Dios nga pinaagi niini kamo gisilyuhan ngadto sa adlaw sa pagtubos. 31. Itugot nga ang tanan nga kapait og kapungot og kasuko og pagbagulbol og dautan nga pagsulti makuha gikan kaninyo, uban ang tanang tinguha sa pagdaot sa uban, og magmalumo kamo sa usa og usa, humok og kasing-kasing nga nagapasaylo sa usa og usa, bisan sa samang paagi nga ang Dios tungod og alang ni Kristo nagapasaylo kaninyo. So Ephesians 6:18 and Philippians 4:6. Ephesians 6:18, read. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance
Related na ni sa Philippians. Philippians 4:6. Read. So ako lang ning baliko ni Andre nga nagaampo kanunay sa tanang pagampo og pangaliyo po diha sa espiritu og nagabantay diha niini uban ang tanan nga pagkamapinadayunon og pangaliyo po alang sa tanang mga balaan. 6 ingon ayaw pagkabalaka sa bisan unsa apan diha sa matag butang pinaagi sa pagampo o pangaliw po uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga hangyo ngadto sa Dios. I hope kaning atong mga giya for the year 2025 duha na ni kadomingo. I hope kung ato ning buhaton dunay panalangin ni nindog ta magampo ta. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa mga nahimo karon namo Ginoo among ibalik ang pagpasalamat diha kanimo. Amahan among pangamuyo nga kini nga mensahe mo lugdang ni sa kasing-kasing namon tanan Lord. Ako ipangamuyo amahan nga ikaw hatag o kahait aning pulong nga among gitun-an karon. Amahan mo langit nun, ako gipangamuyo kanimo Ginoo ang imong paggiya sa matag usa. Ug akong hangyoon ang matag usa, you can kneel it down there, you can come to the altar, you can just sit down pagpakig-istorya sa Ginoo nini nga kahaponon. Atong let's do it. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Ganun kahapon ng amahan. Ang imong mga anak, Lord, anaa sa ilang lingkuranan. Wala ko masayod, amahan, sa tinguwa silang kasing-kasing. Apan, nahibalo ko, amahan, nga ang tanan, uban sa imong gahom, bisan sa among kasing-kasing, nakabasa kag unsay mensahe na mo, diha kanimo. Amahan mo langit nun, akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga matagaan nimo pagtagad ang mga tinguha sa mong kasing-kasing Lord. O akong ipangamuyo amahan nga matagaan nimo og panalangin ang matag usa. Personally Lord, alang tungod sa imong paghatag nini mong ulipon og mga buluhaton nini. Akong ipangamuyo nga ikaw nga mong Diyos nga makagagahom sa tanan, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Dili malikayan amahan nga from now and then, doon na may mga kalihukan, ikaw magauban ka namo amahan. Ikaduha Ginoo, akong ipangamuyo nga ikaw nga mong Diyos nga naglantaw sa tibuok kalibutan, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nganha sa matag usa. Ug salamat sa mong mensahe Ginoo bahin sa grasya nining kahaponon. Katulo amahan, ako gipangamuyo kanimo Ginoo, ikaw nga among Dios nga maoy tag-iya bisan among kinabuhi, maoy tag-iya sa kalibutan, magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Nining panahon, katapusang panahon, Lord, sa among palibot, dunay daghang kagulihang. Apan akong ipangamuyo kanimo Ginoo, tagae ang matag usa og kalinaw. Tanan Ginoo, nga niya karong kahaponon. Amahan mo langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, nilagta. Okay, salamat sa nindot no nga mensahe. Unsa to? All seeing, all knowing, and all powerful. Amen. Salamat sa mensahe. Okay, alas na pagtapos sa atong panimbahan karong kahaponon, ako hangyon na matagos sa to please rise.
Okay, first stanza, ready, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Verse 3. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 1,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Nakatunong raman po datong bagong pianes. Daghan kay once again, daghan kayong salamat sa Presentious Matagusa. Amen. And after this service, after the prayer, ato ang laman nung ito, Pastor, magpasalamat sa mensahe. Amen. Okay, let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa mensahe about guidance. Salamat, Lord, sa mensahe sa imong papasalig ka na mo nga nasayod me nga ikaw, Lord, naaka sa amo ang future, Lord, naka sa tomorrow. Nasayod me, Lord, nga ikaw naga-order sa mong steps, Amahan. Lord, salamat, Lord, for using our pastor. Salamat sa Holy Spirit na naghatag ka na mo sa iyon nga pagsabot. Salamat, Amahan, sa kadaugan sa mong panimbahon. And we are praying, Heavenly Father, nga katunga pulong, Amahan, dili unta ito mauli sa kawang, kundili, Amahan, sa makanunay, pangayoon na mo ang giya sa makanunay diha kanimo. Kaya nasayad kami, Lord, that you are all-seeing, all-knowing, and all-powerful, O God. Nasayad mi, Lord, for 2025, daghan pag-challenges sa mong kinabuhi. And we are praying, Heavenly Father, to help us, Lord, to go through all this process. Tabangi mi, Lord, sa pagsulbad sa mga problema. Tabangi mi, Lord, nga kaninga ministry, mupadayon, ay muuswag, Amahan. We are praying, Heavenly Father, to bless each and every one, that as we go home, Amahan, among ginapray nga imong divine guidance, Lord, magauban ka na mo. And amo pong ginapray kanimo, Amahan, ang imong divine protection, magauban pud ka na mo. We are also praying, Lord, ang practice sa choir, i-bless, Amahan. Lord God, we are praying for the fruit of the Holy Spirit, Lord, nga igahatag nimo sa matag usa. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kangturan. Amen.